Nasubukan mo na bang magluto ng puto buko pandan? Yung literal na buko talaga ang inilalagay sa toppings ng inyong puto. Mga kawaray, welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At ngayong araw nga mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang ating panibagong recipe na lulutuin natin ngayon. Ito yung ating buko pandan. At hindi lang ito basta-bastang buko pandan dahil nilagyan talaga natin ito ng totoong buko sa ibabaw At ng kaya ating naman puto. hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin ang pagluto nitong ating puto buko pandan. At sa malinis nga po na lagayan ay pagsamasamahin po natin ang ating mga At ang ingredients. una nga po nating ingredients dito ay ang ating all-purpose flour, 3 cups. And then maglalagay tayo ng ating baking powder, 6 teaspoon. At syempre, hindi mawawala ang ating pampalasa. Ito nga po ang ating white sugar, 1 and 1/2 cup. At maglalagay po tayo dito ng konting asin, yung pang-balance lang ng lasa. At syempre, evaporated milk dahil yun po talaga ang pangpasarap dito sa ating puto, buko pandan. At dito ay naglagay din po ako ng buko juice. 1 cup lang po ang inilagay ko para malinamnam po talaga. Hindi na po yung tubig ang inilagay ko, buko juice na talaga. At maglalagay din naman tayo dito ng At sa ating butter, naglagay ako ng 1/5 cup, tinunaw ko po ito. And then maglalagay din po tayo dito ng 3 pieces of egg. Small size lang ang nilagay ko ay pwede na po ito. Pero kung walang small size, medium size, 2 piraso lang po. At haluin lang natin at pagka mahalo na natin ay maglagay tayo ng buko pandan flavoring. Kalahating kutsarita lang po ang inilagay ko dito dahil matapang po ang flavor na ito. Ang ginamit ko dito ay McCormick. Sobrang tapang niya kaya konting flavoring lang ang ilalagay natin. Magdagdag kayo ng pangkulay which is yung ating food color. Maglagay na lang po kayo. Matapang talaga kapag damihan nyo ang inyong buko pandan na flavoring. Lalo na ang McCormick. Sobrang tapang niya guys. At dito nga po ay sinala ko muna siya para matanggal yung buo-buo. At pagka masala na, tsaka po natin ilalagay ang ating buko. Pinaghati po natin ito dahil ang kalahati nito ay ipang-toppings natin. At dito na nga po ay hinalo ko na ulit ito. At syempre, nung natapos ko na ito ay i-prepare ko naman po ang mga lagayan. Sa mga magtatanong kung ano ang ating molder, ang size nito ay large. At dito nga mga kawaray ay pinunasan ko po ito ng butter para hindi po tayo mahirapan kapag tanggalin natin sa ating mga molder, kailangan pupunasan nyo po ito ng butter or margarine. At dito nga po ay nilagyan ko na nga po ang ating molder. Lampas kalahati po ang ating butter sa ating mga molder. At masasabi ko talaga na sobrang sarap nito mga kawaray. At habang ginagawa ko nga po ito ay nagpapakulo na ako ng ating tubig. Dahil kasi kapag kaisalang natin ito, kailangan kulong-kulo na po ang ating tubig bago natin isalang. Alam nyo ba mga kawaray kung anong mangyayari kung isasalang nyo ang inyong puto na hindi pa kumukulo ang tubig nyo? Ang mangyayari mga kawaray, hindi po siya aalsa. Flat lang po siya. Kung sakaling umalis man siya, flat lang po siya. At magiging palpak po panigurado kapag hindi po kumukulo ang tubig nyo na isasalang nyo na ang inyong After 20 minutes, sa mahinang apoy lang, ay naluto na nga po itong ating puto. Uulitin ko doon sa mga baguhan, kailangan kapag magluluto kayo ng puto, hindi malakas ang inyong apoy. Once na malakas kasi ang inyong apoy, ay paniguradong puputok ang inyong puto. At isa pa, magiging basa ang ibabaw ng inyong puto, lalo na kapag wala kayong nilalagyan na tela sa inyong mga steamer. Kailangan dahan-dahan lang ang apoy na ito, hindi malakas at hindi naman sobrang hina. Nasa medium heat lang tayo mga kawaray. At dito nga po super lambot nito. Sa mga marami din po kasing nagchat-chat sa akin na hindi talaga sila nagiging perfect ang kanilang puto kahit sundin ang mga sukat ng puto. Ang masasabi ko lang dyan kasi hindi lang naman tayo nagbe-base sa ating mga ingredients kung bakit pumapalpak ang iba. So ganito po yun. Kung sakaling magluluto kayo ng puto, kailangan perfect ang lahat. Kailangan mapapanood nyo ng tama.
Ang isa sa dahilan kung bakit palpak ang ating puto, isa na doon yung maling sukat ng ating baking powder, maling sukat ng ating mga liquid ingredients tulad ng ating tubig. Kapag napasobrahan yon, malalata ang ating puto, kailangan sakto lang. At maling procedure naman kung paano lutuin ang ating puto. Minsan kasi pinalalakasan natin ang ating apoy. Minsan kasi hindi sinasalang natin na ang ating puto ay hindi pa kumukulo ang tubig. Isa lang din po yun sa dahilan kung bakit pumapalpak din tayo. At minsan din nagiging malakas ang pag-apoy nyo ng inyong puto. Ang kinalabasan nun ay sobrang mabilis ang pagluto, and then puputok na ngayon ang inyong puto, and then magkakaroon siya ng tubig sa ibabaw, lalo na kapag wala kayong nilagay na tela. So ganun lang po ang mga dahilan kung bakit pumapalpak tayo sa pagluto ng puto. Kahit simple lang na puto ay pumapalpak pa tayo dahil nagbe-base lang tayo dun sa mga ingredients, 'di ba? Hindi lang po doon. Kailangan pinanunood niyo po talaga kung paano lutuin ang pagkain or paano lutuin ang ating mga kakanin. Kasi hindi lang sa mga recipe tayo nagbabase para maging ang ating mga puto. Kaya tayo nagkakamali at kaya tayo nagkakaroon ng palpak dahil sa mga recipe lang tayo bumabase. Hindi natin pinanunood kung paano natin lutuin ang ating mga kakanin. Isa na din doon ang puto. At isa pa doon sa dahilan kung bakit pumapalpak pa tayo, syempre kapag natatagalan din ang pagluto ng ating puto, kailangan talaga inuurasan po kapag ang inyong puto ay lumampas na sa oras, kahit na tumubo or umalsa na yun, kikipot pa rin yun, babagsak pa rin yun dahil nasobrahan na nga po siya sa pagkaluto. Kaya naman bantayan nyo palagi ang pagluluto nyo, lalo na kapag kabaguhan pa lang kayo. So ito na mga kawaray, pasensya na kayo dahil gusto ko lang talaga na mapaliwanagan ang lahat ng mga baguhan sa pagluluto. Hindi lang basta-basta na titingin kayo sa recipe, okay na yan. Kailangan alam nyo kung paano talaga lutuin ang inyong mga kakanin. Ito na mga kawaray, dito nga ay nagkape na nga po tayo. Syempre, the best sa kape, itong ating buko pandan flavor. Sana mga kawaray ay natutunan nyo kung paano tayo magluto. At sana kapag masubukan nyo ito, ay ma-perfect nyo po ang pagluto nito. At sa lahat ng ating mga subscribers dyan, na patuloy na nanonood, thank you po sa inyong lahat. Syempre, kung gusto nyo ma-shoutout kayo, ayan, i-comment nyo po ang inyong mga pangalan, o baka naman mapapanood kayo ng inyong mga mahal sa buhay, mag-comment po kayo. At dito na nga mga kawaray, ay mag-shoutout na tayo sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. At syempre, unahin po nating i-shoutout si Sir Lima Ranobrecon. Ang sabi niya, nice dress, ma'am, waray. Aba, nag-I love you na si Sir. Ayan, shoutout po sa inyo kung sino man kayo at kung saan man kayo nakatira. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Ma'am Musta Chumarcelina. Ang sabi niya, watching from Jamie Cavite. Ayan, ang dami niyang star at palab. Thank you ma'am. Salamat po sa panonood niyo po sa akin at pag-comment niyo dito sa aking YouTube channel. Thank you. Shoutout po sa inyo Ma'am Musta Shona Marcelina. Ayan, shoutout po sa inyo. At shoutout din natin si Lina Barisia. Ang sabi niya, wow, yummy. Thank you po. Salamat po sa panonood niyo po at pag-comment niyo sa aking YouTube channel. At sana ay nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel ng Madiskarting Waray. Shoutout din po natin si Ana May Gregorio. Ang sabi niya, shout out po, Madiskarting Waray from Japan. Sarap naman ng mga kakanin. Thank you. Thank you, Ana Gregorio. Shout out sa iyo at sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa Japan. Shout out natin si Jermina Ferrer. Ang sabi niya, wow, ang gaganda naman po. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out din po natin si Alma Varmayor. Ang sabi niya, may bago pang darating Ma'am Jazz. Nagkape na ako. Mahirap ang signal dito sa Manggahan, Angono. Ayan, shoutout po sa inyo at mag-ingat po tayong lahat. At syempre, shoutout natin si Lima Ranobrecon. Ang sabi niya, hello ma'am. Ay, Diyos ko po. Sorry sir. Bawal po. Ayan. Shoutout po sa inyo. At i-shoutout din po natin si Stephanie
The Tangel, ang sabi niya, hello po, bakit nakasulat sa video? Ginagawa niyo sa meron kasi dyan po ako gumagawa. Ayan, shoutout po natin si Baby Dina, ang sabi niya, recipe please, kawaray. Ayan, shoutout po sa inyo. Salamat po sa panunood niyo palagi sa aking YouTube channel. At pagko-comment niyo na din po. Thank you po sa inyo. At shoutout din po natin si Taki. Ang sabi niya, wow, now ko lang nakita itong channel mo. Mahilig din ako magluto. Magka-neighbor lang pala tayo. Taga-barangay Karapdapan ako, Salcedo. Ayan, shoutout sa inyong lahat na nandyan sa Salcedo, Eastern Samar. Shoutout po natin si Delia Brazil. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan. Just Kawaray. Ayan, shoutout po sa inyo. Ito si Taki 2024 ay magkakapit bahay lang kami. Ayan, shoutout natin si Lucina Matuchinos. Ang sabi niya, kawaray, sarap naman yan talaga, lao, sa summer ako. Dito rin ako sa Antipolo nakatira. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Lucita Matusinos. Ayan, shoutout po sa inyo. Taga Antipolo din pala kayo, Ma'am. Shoutout po natin si Lily Marmol. Itong si Ma'am Lily Marmol. Talaga naman walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. Shoutout din po natin si Raquel Mavilla. Ang sabi niya, wow, gawa ka din ng oven niluluto watching from Dubai. Shoutout natin si Nilo Maglonzo. Ang sabi niya, good morning, Miss Jess. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa panunood nyo sa aking YouTube channel at patuloy nyong sinusuportahan kahit na maliit lang ang aking YouTube channel. Nandyan po kayo at palagi kayong nanonood. Shoutout din po natin si Delia Brazil. Wow, thank you po, Jess Kawaray, sa pag-share. God bless you more sa pagtulong sa amin kasi ginagamit namin ito sa pagkakakitaan. Ayan, shoutout po sa inyo. At kay Josie Joe, shoutout po sa iyo, kabayan, Ma'am Jess. Pwede minsan palagay na din ang mga recipe. Thank you. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Salamat sa panunood niyo po sa aking YouTube channel. At shout out din po natin si Stephanie The Tangel. Ang sabi niya, hello po, sarap naman ng mga recipe niyo. Gagawin ko po yan. God bless po. Ingat kayo palagi. Ayan, shout out po sa inyo, Stephanie The Tangel. Ayan, shout out po si Sir Josie Joe, shoutout po sa inyo. God bless. Mukhang masarap kawaray. Thank you and million for sharing. Ayan, thank you Josie Joe sa pa-shoutout nyo at sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Filma Faas. Masarap po yan. Try ko po yan. Yummy talaga. Ayan, shoutout po sa inyo. Natso Melizir La Roma. Ayan, sarap po niyan. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Thank you po sa walang sawang panonood nyo sa Madiskarting Waray. Thank you at patuloy kayong nanonood dito sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.